are Nazarenes and we are Christian. 우리는 예수님의 사람입니다. Y somos cristianos. Bit itigling ahandos. Tunatenda mwana Kristo. Imwe Kristiani. Sisi ni wa Nazareno na tu wa Kristo. We are Nazarene and we are holiness. 我们是拿撒勒人，我们是圣洁的。 Tomorrow ha tanshano duwichete. Mithiang kansi. Ми люди святости. Tunatenda muyamsene. 우리는 세상과 구별된 성결인입니다. We are Nazarenes and we are missional. Imwe люди s misiei. Pathian rian atuan mi kansi. Na tunaamini kupeleka ujumbe. We are missional. 我们是宣教者。 Y somos misioneros. Tunatenda kutumizira wamwe banu. Bit Nazarene. Bit posted ulchete kumus. We are Nazarene and we are connected. Kami sa rekla peman ni iskopla haso ko kyang mafamud na rendi. I forso kyang ni onronghen. Tomorrow ha yongji duwichete. Estamos conectados. 在基督里是一体。 Bit imwe pelte. И мы едины. Na tunaamini kwa umoja. Tunatenda kubatana na wamwe banu. 우리는 모두 하나입니다. Kami ay Nazareno at kami ay magkakaugnay. We are Nazarene and we are connected. Pasko, sa bawat isa, maaari ba nating palakpakan ng Panginoon? Pwede ko po bang hilingin na dito po tayo maupo sa bandang gitna at medyo lapitan natin. Lumapit tayo ng kaunti para po tayo ay magkakalapit. Pinupuri po natin ang Panginoon sapagkat ang araw na ito ay araw ng Kapaskuhan. Muli po, binabati ko kayo ng maligayang Pasko. Batiin niyo yung katabi niyo ng maligayang Pasko. Sino po ang puyat? Sino po yung mga masasakit ang ulo dahil nagpuyat? At salamat po sa Panginoon dahil iningatan niya tayo sa buong magdamag. Tayo ay pinatnubayan niya at inilayo sa anupamang kapahamakan. At ngayong araw na ito ay pinili natin na simulan ang araw ng Kapaskuhan sa pamagitan ng pagtitipon sa bahay-sambahan. Tayo pong lahat ay tumayo at babasa po ako mula sa aklat ng mga awit, 188. Babasahin ko po ang ilang mga talata dito. Ganito po ang sinasabi. Purihin ang Diyos nitong kalangitan. Kayo sa itaas siya'y papurihan. Ang lahat ng anghel, magpurit magdiwang, kasama ang hukbo, roong karamihan. Ang araw at buwan, siya ay purihin. Purihin din siya ng mga bituin. Mataas na langit, siya ay purihin. Tubig sa itaas, gayon din ang gawin. Purihin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo, babait lalaki, mga kabataan, matandang lalo't kaliit-liitan, purihin si Yahweh. Papurihan po natin at luwalhatiin ang ating Panginoon. Tayo po ay sama-samang umawit sa Panginoon sa araw ng Kapaskuhan na ito. Luwalhatiin natin ang kanyang banal na pangalan. Minsan papalakpakan natin ang ating Panginoon. Maligayang Pasko ulit. Maraming beses na narinig nyo ito, bumati sa inyo, pero Merry Christmas sa bawat isa. Mas masaya ba ang inyong Pasko sa taon na ito dahil kasama pa rin natin ang Diyos? Amen. Let us worship the Lord today. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ.
joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold Him, for the King of Ages. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore in Christ alone. Sing choirs. Sing choirs of angels, sing in exaltation. Oh, sing, all ye citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come. Let us adore Him. Oh, God, let us adore Him. Oh, come, let us adore in Christ He, Lord, we greet Thee for this happy morning. Oh, Jesus, to Thee be glory given. Word of the Father, now in flesh appearing. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Thee in Christ alone. Amen. For how many nights we have received God's message of hope, love, peace, and joy, and now He have come to save us. Isa lang ang nagsasabi sa atin yan at papatukoy sa atin na napakadakila ng ating Diyos. Walang katulad ang ating Diyos. Siya lang ang pwedeng makagagawa ng mga bagay na ginawa niya sa atin. Amen? And as we celebrate this time of the year, let us worship Him through this song, through our voice. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps Himself in light, and darkness strikes to hide. The trembles at His fortress, the trembles at His fall. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great
will sing how great is our God. 'Cause you are the name above all names. You are the name above all names. Worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. You're the name, you are the name above all names. Worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. Blesses my soul, blesses my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Blesses my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou Tayo po'y manalangin. Dear God, salamat po Ama sa inyong anak, sa kanyang kapanganakan, Lord. Salamat po Jesus, kayo po ang aming tagapagligtas. Salamat po sa buhay niyo. Ngayong araw po ay celebrate po namin ang inyong kapanganakan, Lord. Naway kayo po ang sumama sa aming selebrasyon dito sa aming sambahan, Lord. At sa aming din mga tahanan mamaya, Lord. Kasama ang aming pamilya at mga kaibigan. Naway kayo po ang patuloy mag-bless sa amin ngayong araw, Lord. At kayo po ang sumama sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang lamig po ng December, ano po ba? At Merry Christmas, no? Simula pa lang ng September, nagsimula na rin tayo nagbabatian, no? Pagpasok daw ng birth. At sa pagsimula ng December 1 hanggang ngayon, araw-araw natin binabati ang bawat isa. Kaya ito po, huling araw na ang ating pagbati. Dahil bukas, New Year naman ang ating babatiin. Di po ba? So, Merry Christmas po sa bawat isa. Hindi naman po kayo malungkot. Hindi naman po kayo malungkot. Di po ba? Nilalamig lang. Okay, anyways, no, alam ko kagabi, no, masaya po tayo. Kasama po natin ating mga pamilya. Nagdiriwang ng ating, anong tawag dito, Noche Buena. Tama po ba? No? Kasama po natin ating mga pamilya, no? Minsan nagkakwentuhan kami ni Hannah sa office. O kumusta ang Noche Buena mo? Sabi, sila buong family.
Then yung tanong ko naman, ano po ba ang Christmas sa atin? Ano po ba ang Pasko? Pag sabi po bang Pasko, anong nasa isip ninyo? No? Marami kaming, may mga conversation kaming dalawa at itatanong ko din to sa inyo, ano po ba ang Christmas para sa inyo? Sabi, all the way around, di ba? Taon-taon, Pasko. Ngayon, ang tanong, ano ba talaga ang Pasko sa atin? Lagi po natin sinasabi, kapanganakan. Tama po ba? Kapanganakan ni Jesus. Tama po yun. Pero sa personal meaning natin, ano po talaga ang Pasko para sa atin? Buhay. May mga katagang mga salita na ating mga naririnig, lagi natin narinig o nasasabi. Sabi dito na, minsan narinig natin to sa mga tao, sinasabi na, pagbigyan mo na, Christmas naman. Di ba? Meron pang sinasabi, okay lang yan, hayaan mo na, Christmas naman. Meron pa, patawarin mo na, Christmas naman, isang taon mo din siyang hindi pinapansin. Pagdating ng Christmas, may ganun talaga, no? At ito pa, pansinin mo na, Christmas naman. No? Lagi nating dinajustify yung Christmas. Tapos, mag-church ka na, Christmas ngayon. Yung may mga ganun, minsan Christmas na lang dati nakikita, di po ba? Tapos isa pa, uy, kung hindi Christmas, hindi tayo nagkikita. Yung mga kadalasan, mga naririnig natin. At ito pa, pag nandun naman tayo sa mga namimili, no, namimili tayo sa palengke o saan man tayo napupunta para mamimili, humingi tayo ng discount. Discount naman, Christmas naman ngayon eh. Paano pa kayo hindi Christmas, walang discount? Okay, ito pa. Okay na ako ngayong Christmas. Yun yung mga madalas naririnig natin, no? Mga madalas naririnig natin sa Kapaskuhan. At kung saan na sa araw ng Pasko, ito ay isang bagay na maipahayag ko sa inyo ngayong umaga na ito. Isang bagay na kung saan ang kahulugan ng Christmas sa bawat buhay natin. Ano po ba talaga ang tunay na Pasko? Ang pamagat ng aking ipapahayag o ibabahagi sa inyo ngayong umaga na ito ay a life of forgiving and healing. No? On the silent night, no, the birth of Jesus, isang bagay, isang tanda ng pagsisimula ng isang kwento na kung saan ipakilala ni Jesus ang kalikasan ng Diyos. The nature of God. Na nagbibigay sa atin na kahulugan o kung paano tayo mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Isang pagsilang ng isang anak, ng isang bata, at ito din po ay nagsisimula ng isang buhay na kung saan ay nandoon ang pag-ibig at ang pagsakripisyo. Sabi, the joy of the Lord. Let's sing Merry Christmas. And it's all about love. Isang pag-ibig at sakripisyo. At ito din ay isang bagay na nagbibigay sa atin at nagpapahayag na kung saan ang kapanganakan ng ating Panginoon ay nagbibigay ng kapatawaran. And of course, ito din ay nagbibigay ng isang healing, no? Isang healing sa mga taong broken. No? Pag sabing broken, it's not just the brokenness na naramdaman natin emotionally, but it is the brokenness of our spiritual. Isang sugatang kaluluwa. No? Kung sabi sa Tagalog. Actually, dalawa yung script ko, English at Tagalog. Hindi ako masyadong nakakapagbigay ng diretsong Tagalog. Sabi ito, isang sugatang kaluluwa na nagtuturo ng daan ng pag-ibig at pagsakripisyo. And that is
kapanganakan ng ating Jesus. Nandoon ang pagmamahal, nandoon also ang pagsakripisyo. Sakripisyo saan? Na kung makita po natin, ang pagsilang ni Jesus ay simula ng plano ng Diyos para sa pagbabago, no? Para sa pagbabago at pagtubos ng Diyos sa ating mga kasalanan. At muling tinutukoy kung paano nauunawaan ng mga tao ang kanilang relasyon sa Diyos. Na ibig sabihin, ang kapanganakan ng Panginoon, doon pinapakita din sa atin ng bawat isa ang tunay na relasyon. Ito po ang sinasabi ng Diyos ng relasyon ng bawat isa at relasyon sa buong mundo. Na pinapakita at isang kapanganakan ng Panginoon. Isang kwento ng Pasko na kung saan pinaalala sa atin ang malalim ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa at sa mundong ito. Ang kanyang pakikibahagi ay isang karanasan at bilang pagiging tao ng Diyos. At ito ay nakakapagbigay ng pag-asa na kung saan ay ito ay binigay o inaalok sa pamamagitan ng kanyang anak. Ito po yung sinasabi na through Jesus, through His Son Jesus, ay naranasan ng Panginoon ang isang bagay na kung saan tayo, ang kanyang mga anak, maranasan natin ang tunay na relasyon. Relasyon sa Diyos, kay Jesus, relasyon sa bawat isa sa atin, at relasyon sa buong mundo. Is the Christmas story a powerful reminder of God's deep love of the world and His willingness to enter into a human experience and the hope na binigay niya sa atin. Pag sabi natin Jesus, the birth of Jesus, there is hope. Amen? And there is love. At higit sa lahat, Jesus heals the broken. Ang personal relationship with God. Ang Diyos po natin ay hindi po siya malayo. Tama po ba? Amen po ba tayo dyan? Hindi po malayo ang Diyos sa atin. Hindi rin po siya detached sa atin. Ang Diyos ay nariyan lamang, malapit sa atin. Nariyan lamang because God is omnipresent God. Amen? Lagi siya nandyan, lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon. Ang kanyang pagsilang ay nagpapakita ng malalim na katotohanan na ang Diyos ay nagnanais ng relasyon sa Kanya, sa atin. It is as God desires a personal relationship with each one of us. Ano po ba? Kumusta po ba ang ating relasyon sa Panginoon? When God desires a personal relationship natin sa Kanya, and then God sent His Son, Jesus, to fulfill that desires. In John 1:12 it says, "To all who receive Him, to those who believe in Him, in His name, He gave the right to become the children of God." Kung sa Tagalog pa, sa lahat na tumatanggap sa Kanya, sa mga mananampalataya sa Kanyang pangalan, ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ang pagdating ni Jesus sa lupa ay isang imbitasyon para sa lahat ng tao at lumapit sa Kanya at magkaroon ng personal relationship sa Diyos. Kung hindi mo mauunawaan o tinanggap ang Diyos, hindi mo mauunawaan ang tunay na Pasko.
Amen? Kung hindi mo tinanggap ang Diyos at hindi mo mauunawaan ang relasyon mo sa Panginoon, lalong hindi mo mauunawaan ang tunay na kahulugan ng Pasko. Dahil ang tunay na kahulugan ng Pasko ay isang bagay na kung saan maranasan natin ang tunay na pagbabago. Maranasan natin ang pagtanggap ng ating Diyos, na tanggapin natin siya bilang ating personal Savior and personal relationship sa Kanya. We have this desire in our hearts na ang Diyos ng kapanganakan ng Diyos ay doon din magsisimula ang ating tunay na relasyon sa Panginoon. Dahil kung hindi mo tinanggap ang Diyos as our Lord, personal and Savior, hindi mo mauunawaan ang panganakan ng Diyos. Amen? Why we are here? Bakit natin gustong hinangad na magkaroon ng personal relationship sa Panginoon? Bakit gusto natin na malalim ang ating relationship sa Panginoon? Dahil ito ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. And that's why He sent His Son, Jesus Christ, to fulfill that relationship. Kung hindi mo tinanggap o hindi mo maunawaan, mas lalo mong hindi maunawaan kung paano kumilos ang Panginoon sa bawat isa sa atin. The invitation of Jesus is the ultimate transformation of the heart. Sabi dito, sa pagtanggap natin sa Panginoon, hindi lamang nabubuo ang ating personal relationship sa Kanya. Hindi lamang na may mga bagong nangyayari sa buhay natin. Hindi lamang maunawaan natin na nandyan ang Panginoon. Kung hindi maunawaan natin na there is the ultimate transformation. Anong tawag doon? May pagbabagong nangyayari sa atin. Kaakibat. Ayun ang tamang word. Tama ba? May kaakibat na pagbabago sa buhay natin. It's the ultimate transformation na binigay ng Panginoon maranasan ng bawat isa sa pamamagitan ng kapanganakan ng ating Jesucristo. Amen? Meron po bang pagbabago na nangyayari sa atin sa tuwing Pasko? Hindi lang nangyayari sa tuwing Pasko. Ibig sabihin, when we remember that Jesus' birth or the birth of Jesus, hindi lamang na may nangyayaring pagbabago. That's all way around. Ang nangyayari sa buhay natin every time na maranasan natin ang tunay na kapaskuhan sa buhay natin, hindi lamang the renewal of our relationship to the Lord, to Jesus, hindi lamang ang total transformation natin sa Panginoon, dahil maalala natin ang kapanganakan niya, kung hindi, maranasan natin to sa bawat oras ng ating buhay. Sa bawat araw ng ating paglilingkod sa Panginoon, maalaala natin kung paano pinadala ang God the Father, His Son, Jesus Christ, for us all. God wants us to remember that the beginning of Jesus' journey, doon din isang imbitasyon sa atin na magkaroon, na tayo ay matransform by God's love and grace. Dahil hindi naman po tayo nagbabago kung walang pagmamahal ang Panginoon at walang biyaya. Tama po ba? Hindi po mangyayari yon. Because the only thing that transforms our lives is God's love and His grace. And all of that, it is the beginning of Jesus' birth. Na hindi mo lang siya maalala dahil Pasko, at hindi mo lang siya maalala dahil ang sarap ng Pasko, hindi maalala ang tunay na kahulugan
na kung bakit natin naaalala ang Panginoon is doon din natin and God reminds us of our personal relationship sa Panginoon. At kung tayo ay nawawala na sa ating relasyon sa Panginoon and God reminds us of this Christmas, where is your relationship with the Lord? Nasaan na? Lumalalim po ba ang ating relasyon sa Panginoon? Meron pa bang pagbabago nung nag-umpisa ang ating relationship sa Panginoon? Meron bang pagbabago nangyayari sa atin? Because kung ang relationship ay nahiwalay sa pagbabago, wala pong mangyayari sa buhay natin. Kung meron kang pagbabago, kung wala ka namang relationship sa Panginoon, wala ding silbi. God's love reminds us of our transformation and deeper relationship sa Panginoon. Second, the revelation of God's nature. Ang sinasabi po dito, the birth of Jesus, ang pagsilang ni Jesus ay maunawaan po natin sa pamamagitan ng the heart of God. His birth begins a journey of which God's nature revealed more clearly than ever before. Jesus shows us that God is not only powerful, but also compassionate, merciful, just, and loving. Amen? Sabi ito, God is not only powerful, but also, He is a compassionate God. He is a merciful God. He is just. And He is a loving God. And Jesus says in John 14:9, anyone who has seen me has seen the Father. In Jesus, God is revealed as deeply relational. No? God is concerned for the well-being of all people. No? Concern ng Panginoon sa atin. Na kapag nakita niya tayo na nanghihina tayo, na kapag nakita tayo na lumalayo ang ating relationship sa Kanya, andyan siya. He is a compassionate God. He is a loving God. Hindi niya tayo pababayaan na lalo tayong manghihina. Hindi niya tayo pababayaan kung tayo nalulugmok kung anong mga bagay na naranasan natin, na we will experience the darkness of our life. No? Pag sabing darkness, ito yung mga halo-halong mga bagay na nakapagbigay, natatatakpan na yung brain natin, na instead na isipin natin ng Panginoon, mga bagay na natatakpan na mga kung ano-anong mga bagay na struggle sa atin. Bakit sabi niya dito, God reminds us of how powerful He is. Amen? He is the compassionate, the merciful, just, and loving. And He said, ang sino mang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Kung hindi nyo nakikita ang Diyos bilang isang compassionate God, loving God, just and merciful, hindi mo maranasan ang tunay na kahulugan ng kapanganakan ng Diyos na Jesucristo. At hindi mo makikita ang mga bagay na yon. Pero kung nakikita mo ang Diyos bilang ang iyong personal Lord and Savior, bilang compassionate God, bilang isang loving God, a merciful God, and He is a just God, then ang sabi ng Panginoon, ang sino mang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Ang sarap pakinggan, di po ba? Now, what is Christmas sa buhay mo? And the other thing God revealed as deeply relational, na sabi ko kanina, nabanggit ko po kanina, He is concerned sa bawat isa sa atin. Hindi po hayaan ng Panginoon na tayo ay malungkot. Hindi po hayaan ng Panginoon na tayo ay nanghihina because God
we find strength in God. Amen? Because God's grace is sufficient for us. Na wala tayong reason na maging malungkot. Wala tayong reason na mamumblema sa mga bagay-bagay. Because alam ng Panginoon anong meron tayo, ano ang kakayahan natin, ano ang nararamdaman mo, at ano ang nasa isip mo. His humble birth is an act of kindness. No? Ang kapanganakan and the birth of Jesus is signifies of His healing and His sacrifice na nagbibigay o nagtuturo sa atin at isa din bagay na nagre-remind sa atin o signifies of the restoration of all that is broken. Kapo natin? Sabi nga dito, pagpapanumbalik. Tama po ba sa Tagalog? Pagpapanumbalik sa lahat ng mga nasira. There is a healing. No? Binabalik na nire-restore ng Panginoon ang mga bagay na nangyayari sa iyo na nasisira. Kung nasisira ang relationship, God will restore that relationship. Jesus restored that relationship. If your spiritual, ang iyong spiritual aspect ay nasisira o ito ay nawawala na sa direction ng buhay mo, then God will restore. God will give you the right direction. Minsan nasa sideways, ano? So, tanong mo, kumusta na spiritual mo? Sasabihin mo, ewan ko. Hindi ko nga masasabi eh. Paano mo hindi mo sasabi ano nangyari sa spirit? Hindi ko nga alam eh. Parang nanghihina ko, hindi ko na malaman. Ba't ako nanghihina? Hindi mo nakikita ang pagmamahal ng Diyos sa buhay mo. Hindi mo masasabi na ano ang nangyayari sa spiritual mo, o ito ba'y nasisira, o nawawala ka na sa Diyos, lumalayo ka na sa Diyos. It is because you choose not to see the goodness of God. Amen? Pero kung mag-decision ka na tingnan mo ang kabutihan ng Panginoon sa buhay mo, sa pamamagitan ng kapanganakan ni Jesus, doon mo malalaman kung nasaan na ba ang relasyon mo sa Panginoon. Pero kung nag-focus ka sa sarili mo, kahinaan, at hindi mo alam ano ang direction mo sa buhay, mas lalo mong hindi mauunawaan ang pagmamahal ng Panginoon sa buhay mo. And God reminds us that every year, in 365 days, and Pastor Nick will always remind us in every day, in 365 days, God keep on reminding us of His love and His relationship to us. The concern of Jesus, of the well-being of mankind. And what is the meaning of Christmas sa inyo? What we are doing now, no, ginagawa natin later on, magbibigayan, magpapalitan ng mga pagmamahal o regalo, no? The giving gift of this Christmas is just on a reminder. Ito lamang po is an act of love. It's an act of love and sacrifice na pinapakita o pinaparamdaman natin sa bawat isa. Even we don't give, no? Kahit wala tayong bagay, material na bagay na maibibigay, no? Even wala tayong tayo kasi mga Filipino, by all means, pag meron tayong magbigay, di po ba? Basta makapagbigay. It's an act of love na binigay sa atin. Jesus' birth symbolizes the forgiveness and healing. Amen? The forgiveness symbolizes yung kapanganakan ng Panginoon, nagsisimbolo ng kapatawaran at healing.
Kaya tuwing Pasko, doon natin maranasan na patawarin. Alam mo, minsan doon na hintay na lang natin ng Pasko, doon na tayo mahihingi ng sorry. Di ba? Kasi pag maghingi ka ng sorry tuwing Pasko, hindi ka na makatanggi. Pasko naman. No? But God wants to teach us that the birth of Jesus, every time you remember the birth of Jesus, remember how the Lord's forgiveness and how we're going to forgive those people who hurt us. And there is the healing. No? Jesus symbolizes us healing. There is a healing process na ginagawa. Na kung ikaw ay broken, at kung ikaw ay sugatan spiritually, o sugatan ka sa puso mo, no, you have lots of hurts sa puso mo, and God will heal us. If we hurt, then God called us to forgive. Just as Jesus came to restore the broken of this world, Jesus was deeply concerned with our well-being, providing the means of the forgiveness of our sins and healing from spiritual brokenness. Amen? Kumusta po ang ating spiritual? Kumusta po for 365 days? How is your experience with your relationship with the Lord? Are you devoted in your devotions? Did you experience the restoration from being broken? Did you experience the restoration that the Lord helping you to restore that brokenness spiritually? Remember, come to Jesus and let Him heal your brokenness. Amen? Come to Jesus. Remember His birth. And this is also one thing. It is the peace and joy of Jesus' birth. Amen. Kay Jesus lamang natin matatagpuan ang tunay na kapayapaan at kagalakan. Amen po ba? Nothing can give us the joy and peace. Kung anong meron kayo ngayon, you were just only happy that you have what you have. But the peace and joy, only Jesus can give. Even we are nothing. In spite that we are none. In spite of the things na wala tayo. Kahit sa isang araw, in spite of the things na worried tayo kung anong wala tayo sa araw na to. But God can only give the peace and joy na kahit wala. Amen? Sa Kanya lang natin matatagpuan ang tunay na kagalakan at kapayapaan. Wala nang iba. Hindi ang mga bagay na meron ka ngayon. Because God can provide everything what you need. Kaya lagi yung sinasabi sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and all these things will be given unto you. And Jesus, the birth of Jesus remind us that when you seek the Lord as the seek ye first, then your relationship to the Lord will become deeper. And if we become deeper, lalong lumalalim ang ating relationship sa Panginoon, mas lalong nagkakaroon ng ultimate transformation na makikita at mararamdaman natin sa ating Panginoon. God is great. Amen? And the message of love begins in the family. The birth of Jesus, the message of Jesus, and that is love, begin with the family. Think of the love triangle between Jesus, Mary, and Joseph. The humble couple, chosen to be His earthly parents, they were blessed to be entrusted of God's Son. It's remind us that God's
sufficient grace lives in our hearts. The birth of Jesus signifies that God is not only concerned with our sins, but also our transformation. Ang sarap pakinggan, no? Hindi lamang concerned ang Panginoon. Tagalogin ko. Meron akong coding dito. So ito, ang pagsilang ni Jesus ay nagpapakita na ang Diyos ay hindi lamang nagmamalasakit sa ating mga kasalanan, sa kasalanan ng tao, kung hindi pati na rin sa ating pagbabago. Kuha po natin, hindi lamang na pinapatawad tayo ng Panginoon sa ating kasalanan, concerned din Panginoon ang Diyos sa ating pagbabago. Ibig sabihin, kasama natin ng Diyos simula ng ating pagbabago, kasama natin siya hanggang sa kanyang pagbalik. Kaya kung nararamdaman mo ang pagbabago sa buhay mo, huwag mong hayaan na ngayon ka lang magbabago, bukas hindi na. No. Because transformation that Jesus wants us to believe, that once you transform your life, then in every daily of your living, kasama mo ang Diyos. At lalong lumalalim ang ating relasyon sa Kanya. And that reminds us the birth of Jesus. The purpose of Jesus' birth is the transformation of mankind. Amen? The transformation of mankind, the forgiving of sins, the ultimate relationship with the Lord. And that's the God desires sa bawat isa sa atin. Jesus' birth invites us to experience the change, ang pagbabago mula sa loob at sa labas. Is the change from the inside out through His presence and the power of God's love. Amen? Purihin ang Panginoon. In John chapter 1, verse 9 to 12, reminds us that Jesus' birth, it's not just a historical event. It is an invitation for each of us to live a deeper faith. Gusto ko sa Tagalog. Ang Juan 1 hanggang 9 hanggang 12, isang makapangyarihang paalala kung paano ang pagsilang ni Jesus ay hindi lamang isang makasaysayang pangyayari, kung hindi para sa bawat isa sa atin upang mabuhay na mas malalim na pananampalataya at relasyon sa Diyos, katulad na kung paano inalarawan ni Jesus bilang tunay na ilaw. Ito po yung mensahe na narinig natin na kagabi. Sa Juan 1:9, siya ay ang ilaw na sumikat sa dilim ng ating mga pang-araw-araw na pagsubok. Tandaan po natin, ang araw-araw na pagsubok, maging ito man ay mga hamon sa trabaho, sa pamilya o personal na paghihirap, ang Pasko ay isang paalala na si Jesus ay dumating sa mundo upang magdala ng pag-asa sa ating personal na ranasan sa buhay. And that is the darkness na ranasan natin. Jesus is the light from the darkness. Conclusion. Sabi dito, gusto ko Tagalog. Ang kwento ng Pasko ay higit pa sa isang pangyayari sa kasaysayan. Ito ay isang buhay na imbitasyon para sa bawat isa sa atin na palalimin ang ating relasyon kay Jesus.
Sa Kanya tinatanggap natin ang liwanag. Liwanag, lakas, at biyaya upang mabuhay na may pananampalataya sa Diyos. Sa Kanya, sabi ko, sa Kanya tinanggap natin ang liwanag, lakas, at biyaya upang mabuhay tayo na may pananampalataya. Sa Paskong ito, alalahanin natin na ang tunay na kahulugan ng buhay ay makakamtan lamang kapag binuksan natin ang ating mga puso sa pag-ibig ng Diyos. Amen? This Christmas, let us remember that the true meaning of life comes when we open our hearts to God's love, trust, and His promises. Sarap pakinggan, di po ba? And we walk daily with Him. Kung magagawa po natin ang mga bagay na yon, we are not only honor the birth of Jesus, but we also experience the transformation that He came to bring into our lives. Ano po ba ang mga binigay ng Panginoon sa buhay natin? It is peace, it is joy, at ang layunin ng Panginoon sa buhay natin na magkaroon ng tunay na pagbabago at malalim na relasyon sa Kanya. Mga kapatid, ang tunay na Pasko, it is not just only a Christmas that God reminds us. Hindi, ang design ng Panginoon sa bawat isa tuwing Christmas ay hindi lamang na magbibigay tayo as an act of love, but we always keep on remembering in every day of our life actually is Christmas. Because in every day of our life, we will keep on desiring how we are going to make this relationship more deeper. And this transformation na meron ka sa buhay mo ay mas lalong papalapit sa Panginoon. And we have to remember this. Remember this. Sa pagbabago ng ating buhay is not only just once or it only once, but in every day of our life change. Nakasama natin ng Diyos sa pagbabago, the ultimate transformation, the ultimate relationship sa Kanya, at higit sa lahat, lagi po natin tandaan, the birth of Jesus reminds us the forgiveness and healing of our spiritual. Tayo po lahat ay tumayo. As we come to the Lord this morning, we are so grateful and thankful that we are here. Before the end of 2024, Jesus reminds us how He forgives our sins. The concern of our transformation. He is the God, a compassionate God, the merciful God, the loving God, the God of peace, the God of joy. Ang tunay na layunin ng Panginoon sa bawat isa sa atin ay ang pagbabago na kasama siya sa bawat minuto, segundo, araw ng ating buhay na malalim ang ating relasyon sa Panginoon. And we always keep on reminding us that the birth of Jesus is all of all those things. Tayo manalangin. Hallelujah. We thank you, Lord, for your humbleness,
the birth of Jesus remind us how grateful we are, O Lord. Grateful because you forgive us. Grateful because you love us. Grateful because you gave us hope. Grateful because you give us joy na matatagpuan lamang namin sa iyo. Panginoon, maraming salamat, O God, sa umaga na ito na pinagkaloob mo sa amin. Mga salita mo, Panginoon, nang siya nagbibigay sa amin, Panginoon, ng tunay na kagalakan. Sa mga nagdaan na araw, Panginoon, gabi-gabi naririnig namin ang iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng tunay na pagbabago ng aming buhay, Panginoon. Nawa, Panginoon, itong 2024, O God, anuman, Panginoon, ang mga naranasan namin, O God, we will always keep on remind us the birth of Jesus. Ang layunin, Panginoon, ng iyong anak na si Jesus ay mabigyan po kami, Panginoon, ng tunay na malalim na relationship sa iyo. Ang tunay na pagbabago na aming maranasan sa iyo. Ang tunay na pagmamahal, Panginoon, na aming naranasan sa pamamagitan na iyong anak na si Jesus, Panginoon. We always grateful and thank you, Lord, that this Christmas, O God, we will not just giving the act of love, Panginoon, ay bibigay namin sa aming mga kapatiran o kapwa-tao, Panginoon, na sa aming mga paligid. But binibigay namin, Panginoon, ang tunay na pagmamahal, Panginoon, na mararamdaman ng bawat isa. How grateful we are, O Lord, to love God and to love all the people that you love, O Lord. Sabi mo sa iyong mga salita, Panginoon, maranasan lamang namin ang tunay na pagmamahal o kagalakan o maunawaan ang tunay na Pasko kung maranasan namin ang tunay na pagbabago na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Ang tunay na pagbabago, Panginoon, na nararamdaman namin sa buhay namin, Panginoon. And we always grateful and thank you for being compassionate, for being merciful, for being just, God. Because we love you, Lord, with all our hearts, with all our soul, and with all our mind, O God. And forgive us, O Lord, sa mga pagkukulang namin. In you, we find strength. In you, we find peace. And in you, we find joy. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. In this Christmas, all the joy and the peace comes from you. And we want to share this to all the people that we love, O Lord, from our family, relatives, and friends around us. At mga kapatiran, Panginoon, sa aming pananampalataya sa iyo. And Lord, in this Christmas, we want to bring back all the glory and honor to you. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Amen. Purihin po ang Panginoon sa isang pagpalang mensahe na narinig po natin ngayon, ngayong araw mismo ng Kapaskuhan. Muli po, maligayang Pasko at mapagpalang bagong taon. Pwede niyo po bang harapin ulit yung katabi niyo, tanungin ang handa nila kagabi at ang plano nila mamayang maghapon na ito. Amen. Sa oras po na ito, tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pagsamba sa pamamagitan po ng ating pagkakaloob. Kaya sama-sama po tayo magpuri sa Panginoon.
Tayo po'y manalangin, aming dakilang Diyos, ang aming Diyos na pinagmumulan ng lahat ng biyaya at pagpapala. Salamat po, Lord, sa araw na ito. Maraming salamat dahil kami po ay puno ng kagalakan, kapayapaan na nagbubuhat po sa aming tagapagligtas na si Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Gabayan niyo po kami at pagpalain ng aming po mga kabuhayan para po sa inyong kaluwalhatian. Ang lahat po na ito ay pinapasalamatan namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating pong mga announcements, ang ating pong huling linggo ng worship celebration ay sa linggo na po. Ito po yung ating year-end na worship at tayo po ay may tema din po na Compassionate Sunday, or yun po yung tema natin na pag-uusapan sa darating po na linggo. Ang ating po ilang mga announcement, patuloy pa rin po ang ating, wala po tayong prayer meeting mamayang gabi, doon po sa ating po mga kapatiran. Baka po may pumunta mamayang gabi at tanungin, baka may prayer meeting. Wala po tayong prayer meeting at tayo lang po ay magse-celebrate kasama po ang pamilya at ang ating po mga kaibigan sa araw po na ito. Ilan pa po mga announcements? Mukhang wala na po at sa ating pong pagkatapos, tayo pong lahat ay okay. Welcome po pala sa ating pong pastor mula po sa ibang bayan, mula sa Japan, Pastor Asing and Pastora Tata Pera. Welcome po, welcome back po. Wala po si Faye, congratulations din po. Okay. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating benediction, Pastor Asing. Bago po ako mag-benediction, may antabayanan po natin ang further announcement sa first service po ng ni Kay Friend Tandog mamayang gabi. At kung meron po kayo at may oras po kayo, pwede po kayong dumalo at announcement na lang po anong oras sa GC, kung anong oras po mamayang gabi. Tanggapin po natin 7. It's sa 7 o'clock po mamayang gabi. Tanggapin po natin ang biyaya ng Panginoon. May the God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful, and we will do it. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen and amen. Ayan po, Merry Christmas po sa bawat isa. God bless everyone.